Kumusta mga kasaysayan? Maligayang pagbabalik sa channel na Kasaysayan Vibe. Ngayon magdadala tayo ng mga kawili-wili at malalimang kwento ng nakaraan. Naaalala nyo ba ang huling araw ng Pebrero taong 2026? Sa mismong araw na iyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa kalangitan ng Tehran. Ilang oras bago yon, isang draft ng kasunduan ang nasa hapag ng negosasyon. Matapos ideklara ng Foreign Minister ng Iran na ang makasaysayang kasunduang ito ay isang panalo para sa lahat at inanunsyo ng Oman na may malaking pag-unlad, ang ilan ay nagbabasa ng teksto habang ang iba naman ay nag-utos na ng pag-atake. Sa mismong sandali na abot kamay na sana ang kapayapaan, sumiklab ang pinakamalaking digmaan sa kasaysayan. Ngunit mga kasaysayan, kung titingnan natin ang tagpong ito ng mag-isa, imposibleng maunawaan ang sitwasyon. Ang tunay na ugat ng kwentong ibabahagi ko ngayon ay hindi nagsimula noong 2026 kundi libu-libong taon na ang nakalilipas. Mula sa Ehipto hanggang sa Babylonia, Persia, Roma, ang mga krusada at ang Imperyong Ottoman, mga imperyong tinawag na pinakamakapangyarihan sa kasaysayan na nagpadanak ng dugo para sa maliit na piraso ng lupang ito. Kung bubuksan mo ang mapa, makikitang sagot sa natatanging sangandang ito. Ang rehiyon ng Levant kung saan matatagpuan ng Israel ay ang tanging lugar sa mundo kung saan nagtatagpo ang tatlong ruta patungo sa mga kontinente ng Africa, Asia at Europa. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging makapangyarihan sa sinaunang mundo? Ibig sabihin nito ay ang pagkontrol sa mga ruta ng kalakalan. Kaya naman tuwing lumalakas ang Ehipto o Babylonia, sinasakop nila ang lupaing ito. Para sa mga nakatira rito, tila isa itong sumpa kaysa pagpapala. Isang malinaw na ebidensya ng sumpang ito ay ang sinaunang lungsod ng Jericho. Nang hukayin ng mga arkeologo ang mga patong ng lupa mula 9000 BC, nagulat sila nang makitang matatas na pader na bato at mga kuta. Ipinapakita nito na may mga sumakop na sa lupaing ito mula pa noong magsimulang magtayo ng mga lungsod ang sangkatauhan. Sa loob ng 10,000 taon, iisa lang ang batas dito. Ang malakas ang siyang kumukuha. Bandang 3000 BC ang mga Kananeo ay nagsimulang manirahan dito. Naging sentro ito ng sibilisasyon. Subalit sa sangandang ito, isang malaking kaganapan ang nangyari na bumaligtad sa kasaysayan ng kaisipan ng tao. May isang nag-angkin na narinig niya ang tinig ng Diyos dito. At hindi lang isa sa daan-daang Diyos, kundi ang tinig ng nag-iisang Diyos. Mula sa sandaling iyon, ang labanan para sa kontrol ng lupaing ito ay naging mas komplikado. Ang isang simpleng estratehikong base militar ay naging isang ganap na banal na lupain sa isang iglap. Tatlong relihiyon ang umusbong mula sa pananampalatayang iyon: Judaismo, Kristyanismo at Islam. Ang tatlong relihiyong ito na pinaniniwalaan ng higit sa kalahati ng populasyon ng mundo ngayon ay nag-ugat sa maliit na lupaing ito. Ito ang tunay na pagkakakilanlan ng bansang Israel. Isang estratehikong base at banal na lupain kung saan nagsasagupaan ang mga imperyo at relihiyon. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang lalaking naglakad mula sa Mesopotamia. Siya ay nagngangalang Abraham na nabuhay sa lungsod ng Ur bandang 1800 BC. Ang Ur ay isa sa pinakamaunlad at pinakaligtas na lungsod sa mundo noon. Ngunit tinalikuran ni Abraham ang lahat ng ito at naglakbay dahil nangusap sa kanya ang Diyos. Sa panahong puno ng iba't ibang Diyos ang gitnang silangan, ang tinig na narinig ni Abraham ay ang nag-iisang Diyos na nangakong ibibigay sa kanya at sa kanyang mga inapo ang lupain ng Kanaan. Huwag ninyong palampasin ang pahayag na ito bilang isang lumang kwento. Hanggang ngayon, ang pinakamatibay na legal at relihiyosong batayan ng pag-aangkin ng Israel sa Jerusalem bilang kanilang walang hanggang kabisera ay nag-uugat sa sinaunang pangakong ito. Ang mga inapo ni Abraham ay nag-ugat sa Kanaan. Ang kanyang apong si Jacob, na binigyan ng pangalang Israel o ang nakikipagbuno sa Diyos, ay nagkaroon ng 12 anak na naging ninuno ng 12 tribo. Ngunit dahil sa matinding taggutom, napilitan silang bumaba sa Ehipto kung saan sila ay naging mga alipin at pinilit na magbuhat ng mabibigat na bloke ng bato sa ilalim ng nakakapasong araw. Nang maabot nila ang sukdulan ng kawalan ng pag-asa, lumitaw si Moises. Isang araw nakita niya ang isang nagliliyab na palumpong na hindi natutupok ng apoy sa desyerto at nakatanggap siya ng utos mula sa Diyos. Ilabas mo ang aking bayan mula sa Ehipto. Matapos ang 10 salot, sumuko ang paraon at nagsimula ang eksodo. 40 taon silang naglakad sa desyerto. Sa gitna ng mahabang paglalakbay, umakyat si Moises sa bundok Sinai at natanggap ang 10 utos: huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Ang mga utos na ito ang naging gulugod ng pangkalahatang moralidad. Ngunit nakakalungkot, hindi nakatuntong si Moises sa lupang pangako at pumanaw matapos itong matanaw mula sa malayo.
May isang mahalagang punto rito. Ang kwento ni Abraham, ang Exodo at ang 10 utos ay naipasa sa pamamagitan ng salita bago isinulat bilang Torah. Ang talang ito ay hindi lang isang sinaunang aklat ng kasaysayan. Ito ang pagkakakilanlan ng kanilang lahi. Kapag nawalan ng bansa ang ibang mga tao, sila ay nagkakawatak-watak at naglalaho. Ngunit ang mga Hudyo ay naiiba. Kahit nawasak ang kanilang templo at napaalis sila sa kanilang lupain, hindi sila naglaho sa pamamagitan ng pagdadala ng Torah. Lumikha sila ng isang uri ng napakalaking software na nagbuklod sa buong bansa. Walang sino man ang makakakuha ng software na nakaukit sa isipan ng mga tao at ito ang lihim ng kanilang katatagan sa loob ng 2,100 taon. Pumasok na ang mga Israelita sa lupang pangako, ngunit naharap sila sa isang mapanganib na kaaway, ang mga Filisteo. Isang araw, isang higanteng mandirigma ang humamon sa kanila. Walang nangahas na lumaban hanggang sa lumabas ang isang batang pastol na nagngangalang David. Wala siyang mabigat na baluti, tanging isang lumang tirador at 5 bato mula sa ilog. Sa isang bato bumagsak ang higanteng hindi matalo. Ang labanang ito ni David at Goliath ay naging simbolo ng himala kung saan ang mahina ay tumayo laban sa isang higanteng kapangyarihan. Nakakabaliw isipin na ngayon, ang Israel ang bansang may pinakamalakas at pinaka-advanced na militar sa gitnang silangan. Ang papel ni na David at Goliath ay ganap na nagkabaligtad. Matapos maging bayani, umupo sa trono si David bandang 1000 BC, sinakop niya ang Jerusalem at ginawa itong kabisera ng Israel. Ito ang pinakamahalagang batayan sa kasaysayan ng patuloy na pag-aangkin ng Israel ngayon na ang Jerusalem ang kanilang walang hanggang kabisera sa loob ng 3,000 taon. Ang panahon ni David ang una at huling tunay na ginintuang panahon sa kasaysayan ng Israel. Sila ay naging unang nagkakaisang bansa sa rehiyon, pinalaya sa mga Filisteo at pinalawak ang teritoryo. Ang Jerusalem ay mabilis na umusbong bilang pinakamataas na sentro ng politika at relihiyon. Ipinasa ang korona sa anak ni David na si Solomon. Bandang 957 BC, natapos niya ang isang marangyang templo sa bundok Moriah sa Jerusalem. Ito ang naging sentro ng kapangyarihan at pananampalataya. Subalit sa rurok ng kanilang tagumpay, nagsimula ang isang lamat. Para maitayo ang templo, nagpataw si Solomon ng mabibigat na buwis at sapilitang paggawa. Nang mamatay siya at pumalit ang anak niyang si Rehoboam, tumanggi itong ibaba ang buwis at naging mas malupit pa. Dahil sa pagmamalaki at pang-aabuso sa kapangyarihan, nahati sa 2 kaharian, ang Israel sa hilaga at ang Juda sa timog. Ang tunay na dahilan ng kanilang pagbagsak ay hindi dayuhang mananakop, kundi ang panloob na pagkakahati-hati. Tulad ng inaasahan, ang magkahiwalay na kaharian ay patungo sa pagkawasak. Noong 722 BC, sinakop ng malupit na imperyong Assyria ang hilagang Israel at puwersang ikinalat ang mga tao, kaya't sila ay tinawag na ang 10 nawawalang tribo. Ang kaharian ng Juda sa timog ay tumagal pa, ngunit naharap sila sa mas malakas na kaaway, ang Babylonia. Noong 586 BC, kinubkob ni Haring Nebuchadnezzar ang Jerusalem hanggang sa maubusan ng pagkain ng mga tao. Pinasok ng mga sundalo ang lungsod at sinunog ang marangyang templo ni Solomon. Para sa mga Hudyo, ang pagkasunog ng templo ay nangangahulugang tinalikuran sila ng kanilang Diyos. Sila ay dinalang bihag sa Babylonia. At ang Jerusalem ay naging mga guho. Ngunit mula sa matinding kawalan ng pag-asa sa Babylonia, isang himala ang nangyari. Sa halip na sumuko, ang pundasyon ng Judaismo ay naging mas matibay. Dahil walang sariling lupain at templo, lumikha sila ng bagong sistema ng kaligtasan, ang sinagoga. Sa halip na mag-alay ng mga hayop, nagtipon sila upang basahin ang mga banal na kasulatan. Pinagsama-sama rin ng scholar na si Ezra ang mga batas sa isang aklat, ang Torah. Bakit ito isang revolusyon? Dahil ang Judaismo ang naging unang relihiyon na gumana na parang cloud system na hindi nangangailangan ng pisikal na templo. Sa tulong nito, napanatili nila ang kanilang pananampalataya saan man sa mundo na tumulong sa kanilang makaligtas sa 2,500 taon ng pagkakawatak-watak. Lumipas ang 50 taon sa Babylonia at isang bagong mananakop ang nagpabago sa sitwasyon, si Cyrus the Great ng Persia. Tinalo niya ang Babylonia noong 539 BC. Iba siya sa mga naunang malulupit na hari. Naglabas siya ng isang pambihirang utos na nagpapalaya sa mga alipin at pinayagan ng mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem. Binuksan pa niya ang kaban ng bayan para pondohan ang muling pagtatayo ng templo. Nakakakilabot isipin na tinawag pa siyang Mesiyas sa lumang tipan dahil sa kanyang kabutihan. Noong 516 BC, natapos ang ikalawang templo. Kahit mas maliit ito kaysa sa una,
Ang pagbangon nila mula sa abo ay isang himala na nag-ukit ng survival DNA sa kanilang buong bansa. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Isang bagong bagyo ang dumating mula sa kanluran ng pag-usbong ng isang nakakatakot na imperyo sa pamumuno ni Alexander the Great. Noong 336 BC, sinakop ng batang haring ito ang malawak na teritoryo mula Ehipto hanggang India. Hindi lang siya nanakop gamit ang espada, nagtanim siya ng isang kaakit-akit na kultura, ang Helenismo. Kahit pagkamatay niya, patuloy na kumalat ang kulturang Griego. Ang ilang Hudyo ay naakit dito at natuto ng Griego habang ang mga konserbatibo ay handang itaya ang buhay para protektahan ang tradisyon. Nagdulot ito ng isang malaking panloob na salungatan, isang cultural war sa loob ng lipunang Hudyo. Pumasok si Antiochus IV, isang haring nag-aangking sa Diyos. Sinubukan niyang ipilit ang kulturang Griego at ipinagbawal ang mga tradisyong Hudyo tulad ng araw ng Sabat at ang Torah. Noong 167 BC, lumampas siya sa limitasyon. Nagtayo siya ng altar para kay Zeus sa mismong banal na templo sa Jerusalem at nag-alay ng baboy. Sumiklab ang galit ng mga Hudyo nang patay ng matandang pari na si Mattathias, ang isang opisyal ng hari. Pinamunuan ng kanyang anak na si Judah Maccabee ang martilyo ang isang rebelyon. Gamit ang taktikang gerilya sa kabundukan, tinalo nila ang malakas na puwersa ng imperyo. Noong 164 BC, nabawi nila ang templo at ipinagdiwang ang Hanukkah, isang pagdiriwang na ginagawa pa rin hanggang ngayon. Hindi nagtagal ang kalayaan. Dahil sa panloob na awayan sa kapangyarihan, humingi sila ng tulong sa Roma na agad namang sumakop sa Jerusalem noong 63 BC. Nagtalaga ang Roma ng isang papet na hari, si Herod the Great, na nagpalawak ng ikalawang templo para makuha ang loob ng mga tao. Ngunit nang mamatay siya, direktang pinamahalaan ng Roma ang Judea at nagpataw ng matataas na buwis. Noong 66 AD, sumiklab ang unang digmaang Hudyo-Romano. Ipinadala ni Emperor Nero ang kanyang pinakamagaling na general at noong 70 AD, kinubkob at sinira ng hukbo ni Titus ang Jerusalem. Ang marangyang templo ay nasunog hanggang maging abo. Mahigit 1,000,000 tao ang pinaslang at ang mga nakaligtas ay naging alipin. Ilang dekada ang lumipas, nag-alsa muli ang mga Hudyo noong 132 AD sa pamumuno ni Simon Bar Kokhba. Ngunit dinurog ito ng walang awa ng Romanong emperador na si Hadrian. Upang burahin ang anumang alaala ng mga Hudyo sa lupaing iyon, gumawa siya ng isang malupit na desisyon. Binura niya ang pangalang Judea sa mapa at pinalitan ito ng Syria-Palestina. Hiniram mula sa mga Filisteo ang matinding kaaway ng mga Hudyo. Dito, opisyal na naitala sa kasaysayan ang pangalang Palestine. Ang administratibong desisyong ito ng isang Romanong emperador ang naging ugat ng madugong digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine tungkol sa pangalan ng iisang lupain na nagpapatuloy hanggang sa ika-21 siglo. Ang mga Hudyo ay pinagbawalan ng tumuntong sa Jerusalem. Nawalan sila ng bansa at pangalan, kaya nagsimula ang isang malaking paglipat o diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Sa loob ng 2,000 taon, ang Palestine ay nagpalipat-lipat ng kamay. Napasailalim ito sa Imperyong Byzantine na nagpahirap sa mga Hudyo. Ngunit noong ika-7 siglo, sinakop ng mga puwersang Islamiko ang Jerusalem. Nakakagulat na mas naging maayos ang buhay ng mga Hudyo sa ilalim ng Islam dahil itinuring silang mga tao ng aklat at binigyan ng proteksyon basta't nagbabayad ng buwis. Dahil dito, unti-unting nakabalik ang mga Hudyo sa Jerusalem ng palihim. Ang mapayapang pakikipamuhay na ito ay nawasak dahil sa mga krusada mula sa Europa. Noong 1099, pumasok ang mga nag-aangking tagapagpalaya sa Jerusalem at walang awang pinaslang ang lahat ng Muslim at Hudyo. Sinasabing umabot sa bukong-buko ng mga kabayo ang dugo, inangkin nila ang banal na lupain sa ngalan ng Diyos. Lumipas ang 100 taon, lumitaw si Saladin, isang magiting na general na nagkaisa sa mga Arabo. Nabawi niya ang Jerusalem noong 1187. Ngunit imbes na maghiganti at pumatay ng walang awa tulad ng mga krusador, pinatawad niya ang mga Kristiyano at pinaalis sila ng ligtas. Ang pamana ng mga krusada ay ang mapanganib na ideya ng Europa na may karapatan silang makialam sa banal na lupain anumang oras. Matapos ang daan-daang taon ng kaguluhan, isang bagong kapangyarihan ang naghari ng 24 taon, ang Imperyong Ottoman. Mula 1516 hanggang sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig, ang Palestine ay bahagi ng imperyong ito. Kahit na malupit ang kanilang mga simula, ang sistema ng Ottoman na tinatawag na millet ay mas mapagparaya. Pinayagan nito mga Hudyo, Kristiyano at Muslim na mamuhay ng may autonomiya at malayang isagawa ang kanilang relihiyon basta't nagbabayad sila ng buwis.
Dahil dito naging ligtas na kanlungan ng imperyo para sa mga Hudyong pinatalsik mula sa Espanya noong 1492 noong panahon ng Inkwisisyon. Ngunit pagdating ng ika-17 siglo, nagsimulang humina ang Imperyong Ottoman. Napag-iwanan sila ng Rebolusyong Industrial at tinawag na the Sick Man of Europe. Ang mga makapangyarihang bansa sa Europa ay nagsimulang makialam sa gitnang silangan. Habang nangyayari ito, isang malaking kilusan ng tahimik na umuusbong. Ang mga Hudyong tumatakas mula sa pang-aapi sa Europa ay nagsimulang lumipat. Ang alitan sa pagitan ng Israel at Palestine ngayon ay hindi nag-ugat nung malakas pa ang Ottoman. Sumibol ito na parang lason nang magsimulang gumuho ang imperyo at mawala ang kontrol. Para makita ang tunay na simula ng kaguluhan, tumingin tayo sa Europa. Noong 1894 sa Paris, Pransya, inakusahan ng pagtataksil ang Hudyong opisyal na si Alfred Dreyfus ng walang matibay na ebidensya. Sumigaw ang mga tao sa kalye ng patayin ang mga Hudyo. Isang batang mamamahayag, si Theodor Herzl, ang nakasaksi nito. Napagtanto niya na kahit sa pinakasibilisadong bansa, hindi ligtas ang mga Hudyo at maaari silang maging biktima ng galit ng mga tao anumang oras. Dahil dito, noong 1897, inorganisa niya ang unang kongreso ng Zionismo sa Switzerland. Isinulat niya sa kanyang talarawan, "Ngayon, itinatag ko ang estado ng mga Hudyo. Sa loob ng 50 taon, ito ay magiging totoo." At eksaktong 51 taon ang lumipas na itatag ang Israel. Bago pa man ang kilusang politikal ni Herzl, nagsimula na ang unang aliyah o paglipat ng mga Hudyo paakyat sa Jerusalem dahil sa mga patayan sa Russia. Libo-libo ang dumating sa Palestine, nilinis ang mga latian at nagtayo ng mga sakahan. Ngunit may malaking problema. Hindi bakante ang lupain. Daan-daang libong Arabo ang naninirahan doon sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga mayamang imigranteng Hudyo ay bumili ng lupa at pinaalis ang mga magsasakang Arabo. Ang parehong grupo ay may lehitimong dahilan upang ipaglaban ng lupa ang mga Hudyo para mabuhay at ang mga Arabo para protektahan ang kanilang tahanan. Ang desperasyong ito ay humantong sa di may iwasang sagupaan sa isang makitid na lupain. Ang mas nakakapanlumo ay ang panghihimasok ng mga diplomatang British noong unang digmaang pandaigdig. Upang maprotektahan ng Suez Canal, ang Britanya ay nangako sa parehong panig. Una, nangako sila sa mga pinunong Arabo na susuportahan ng isang malayang estadong Arabo kung mag-aalsa sila laban sa Ottoman. Pangalawa, sa pamamagitan ng 67 salitang Balfour Declaration noong 1917, nangako rin sila sa mga Hudyo na susuportahan ang pagtatayo ng isang estado para sa kanila sa Palestine. At ang pinakamalala, palihim silang nakipagkasundo sa Pransya-Sykes-Picot Agreement na hatiin ang gitnang silangan sa kanilang sarili. Ang mga magkakasalungat na pangakong ito ang naging mitsa ng walang katapusang digmaan. Matapos ang digmaan, kinuha ng Britanya ang kontrol sa Palestine. Habang pinapayagan nila ang malawakang paglipat ng mga Hudyo, ipinagmamalaki rin nila na poprotektahan nila ang mga Arabo. Natural, dumagsa ang mga Hudyo at itinayo ang Tel Aviv at mga komunidad ng kibbutz. Ang mga Arabo naman ay nawalan ng lupa at trabaho. Sumiklab ang Arab Revolt noong 1936, isang madugong pag-aalsa na tumagal ng 3 taon. Sa takot na mawalan ng kontrol, naglabas ang Britanya ng White Paper noong 1939 na naglilimita sa imigrasyon ng mga Hudyo sa 10,000 kada taon. Isang malaking pagtataksil ito para sa mga Hudyo dahil nangyari ito sa kasagsagan ng pag-uusig ni Hitler sa Europa. Habang nangyayari ito, isang bangungot ang nagaganap sa Europa. Noong 1938, dahil sa pagpatay ng isang Hudyong binata sa isang diplomatang Aleman sa Paris, inilunsad ng mga Nazi ang Kristallnacht o gabi ng basag na salamin. Sinunog ang mga sinagoga at inaresto ang 30,000 Hudyo nang walang dahilan. Ngunit simula pa lamang ito. Mula nang maupo si Hitler, unti-unting tinanggalan ng karapatan ang mga Hudyo sa Alemanya hanggang sa ituring silang mas mababa pa sa hayop. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang sistematikong pagpuksa ng mga Nazi ay mabilis na kumalat sa buong Europa. Noong 1942, nagdesisyon ang mga pinunong Nazi sa final solution para sa mga Hudyo. Sa halip na barilin sila isa-isa, isinakay nila ang mga Hudyo sa mga tren patungo sa mga death camps tulad ng Auschwitz. Ang mga kayang magtrabaho ay naging mga alipin, habang ang mga matatanda, kababaihan at mga bata ay pinaslang sa mga gas chamber sa araw mismo ng kanilang pagdating. 6 na milyong Hudyo ang pinatay kalahati ng populasyon ng mga Hudyo sa buong mundo noon. Ang trahedyang ito ay hindi lang natapos sa mga aklat ng kasaysayan. Nag-iwan ito ng malalim na peklat sa DNA ng mga Israelita.
hindi na tayo muling magiging biktima. Kung maghihintay tayo ng sasagip sa atin, mamatay tayo. Matapos ang digmaan, ang mga nakaligtas sa Holocaust na walang uuwi ang tahanan ay naglayag patungong Palestine kahit na pinaputukan sila ng mga British. Nang malantad sa mundo ang mga kalupitan, nagdesisyon ang bagong tatag na United Nations noong 1947 na hatiin ang Palestine sa dalawang estado. Isa para sa mga Hudyo at isa para sa mga Arabo, habang ang Jerusalem ay nasa ilalim ng UN. Pumayag ang mga pinunong Hudyo dahil mabibigyan sila ng 56% ng lupain kahit konti lang ang populasyon nila. Ngunit natural na tumanggi ang mga Arabo sa hindi patas na hatian na ito. Ang orasan ay patuloy na tumatakbo patungo sa araw na magbabago sa lahat. Noong Mayo 14, 1948, binasa ni David Ben-Gurion ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Israel. Matapos ang 2,000 taon ng paglalaboy opisyal na may bansa na ulit ang mga Hudyo, umiyak sila sa tuwa. Ngunit bago matuyo ang kanilang mga luha, kinabukasan ay inatake sila ng mga eroplanong pandigma ng Ehipto at 5 kalapit na bansang Arabo ang lumusob upang burahin ang Israel sa mapa. Walang formal na militar at kulang sa armas ang Israel. Marami sa kanilang mga sundalo ay mga payat na nakaligtas pa lang mula sa mga concentration camps na hindi marunong bumaril. Napalibutan ang Jerusalem at tila babagsak na ang bagong bansa sa loob ng ilang araw. Ngunit isang himala ang nangyari. Nakatanggap ang Israel ng mga modernong armas mula sa Czechoslovakia na suportado ng Unyong Sobyet. Lumaban sila ng buong tapang sa loob ng 15 buwan. Nang matapos ang digmaan, hindi lang nakaligtas ang Israel, kundi napalawak pa nila ang kanilang teritoryo sa 78% ng Palestine. Ngunit ang himalang ito para sa Israel ay isang matinding sakuna o nakba para sa mga Arabo. 750,000 Palestinian ang napilitang lumikas na iwan ng kanilang mga bahay na may dalang susi na hawak pa rin ng kanilang mga inapo hanggang ngayon. Higit sa 400 ng mga Arabo ang nawasak, ang isang kaganapan ay naging kaligtasan para sa isa at pagkawasak para sa isa pa. Hati-hati ang Palestine, kinuha ng Jordan ang West Bank at ng Ehipto ang Gaza, habang ang Jerusalem ay nahati. Pagsapit ng 1967, nagkaisa muli ang Ehipto, Syria at Jordan, nag-ipon ng mga tangke sa hangganan at hinarangan ang ruta ng barko ng Israel. Sa takot na mabura sa mapa, naglunsad ang Israel ng preemptive strike. Sa loob lamang ng 3 oras, nawasak nila ang buong puwersa ng himpapawid ng Ehipto. Sa loob ng 6 na araw, sinakop ng Israel ang Sinai, Gaza, West Bank, Golan Heights at ang buong Jerusalem. Ang bansang muntik nang bumagsak ay nagpalaki ng teritoryo ng 3 beses sa loob lamang ng 6 na araw. Umiyak ang mga sundalo nakarating sa Wailing Wall. Ngunit ang tagumpay na to ay nagdala ng bagong sumpa. Mahigit 1 milyong Palestinian ang napasa ilalim sa malupit na pamamahala ng militar ng Israel sa mga bagong sakop na teritoryo. Habang nagdiriwang ang Israel at nagiging mayabang, nagplano ng paghihiganti ang mga Arabo. Noong Oktubre 6, 1973, sa araw ng Yom Kippur, ang pinakabanal na araw ng pag-aayuno ng mga Hudyo, biglang umatake ang Ehipto at Syria. Nasira ang mga depensa ng Israel na akala nila'y hindi matitibag. Muntik nang matalo ang Israel at napag-isipan pa nilang gumamit ng nuclear weapons. Subalit sa tulong ng Amerika na nagpadala ng mga armas, nakabawi ang Israel at nagtapos ang digmaan matapos ang 10 araw. Ang trauma ng digmaang iyon ay nagbukas ng pinto para sa kapayapaan. Noong 1978 sa Camp David sa Amerika, kinulong ni Pangulong Jimmy Carter ang mga pinuno ng Israel at Ehipto upang mag-usap. Matapos ang 13 araw na matinding tensyon, nagkamayan ang dalawa. Ibinalik ng Israel ang Sinai sa Ehipto at naging unang bansang Arabo ang Ehipto na kumilala sa Israel. Pareho silang nanalo ng Nobel Peace Prize. Ngunit sa gitnang silangan, ang kapayapaan ay may kapalit na dugo. Dahil sa pagtataksil na to, pinaslang si Pangulong Sadat ng Ehipto ng mga ekstremistang Hoygiyaw noong 1981. Gayunpaman, nanatili ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit ang tunay na problema ay ang mga Palestinian sa loob. Noong 1987, isang aksidente sa trapiko ang nag-trigger ng unang intifada. Ang mga batang Palestinian na may hawak lang na bato ay lumaban sa mga tangke ng Israel. Binago nito ang paningin ng mundo. Ang mga Palestinian ang naging bagong David laban sa Goliath na Israel dahil sa pressure na ganap ang Oslo Accords noong 1993. Nagkamayan sina Yitzhak Rabin ng Israel at Yasser Arafat ng PLO sa White House na nagbibigay ng autonomiya sa mga Palestinian. Ngunit iniwan nilang hindi nareresolba ang mga sensitibong issue tulad ng Jerusalem at mga refugees. At noong 1995, pinaslang si Rabin ng isang ekstremistang Hudyo na tutol sa kapayapaan.
Nang bumisita si Ariel Sharon sa isang banal na moske noong 2000, sumiklab ang mas madugong ikalawang intifada. Puno ito ng suicide bombings at matinding pag-atake ng militar na ikinamatay ng libo-libo. Nang mamatay si Arafat noong 2004, nanalo sa halalan ng Hamas, isang grupong itinuturing na terorista na nais burahin ng Israel. Pinutol ng mundo ang tulong pinansyal at noong 2007, sumiklab ang civil war kung saan inagaw ng Hamas ang kontrol sa Gaza. Bilang ganti, kinulong ng Israel ang Gaza sa isang matinding blockade, ginagawa itong isang open-air prison. Mula noon, nagsimula ang walang katapusang siklo ng pag-atake ng rocket at pambobomba na pumapatay sa libu-libong inosente. Dumating ang araw na sumabog ang lahat. Noong Oktubre 7, 2023, libu-libong rocket ang umulan mula sa Gaza habang pinasok ng mga mandirigma ng Hamas ang mga bayan at isang music festival sa Israel. Mahigit 1,200 ang pinaslang at 250 ang ginawang hostage. Bilang ganti, binomba ng Israel ang Gaza hanggang maging guho, ikinamatay ng 10,000 sibilyan. Nahati ang mundo sa pagsuporta. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ng Iran ang higanting sumusuporta sa Hamas, Hezbollah at Houthis. Bumuo ang Iran ng Axis of Resistance at lihim na nag-develop ng nuclear weapons. Gumanti ang Israel gamit ang cyber attacks gaya ng Stuxnet at mga patayan ng mga siyentipiko. Habang nakaharap sa panlabas na banta, ang Israel ay nagkakawatak-watak sa loob dahil sa mga isyong politikal at relihiyoso. At dito tayo bumabalik sa ating kwento noong 2026. Nang malapit na sanang makamit ang isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng US at Iran, inilunsad ng Israel ang Operation Roaring Lion upang sirain ang mga pasilidad nuklear ng Iran. Napatay ang leader ng Iran at gumanti ang kanilang militar ng daan-daang ballistic missiles patungo sa Israel at mga base ng Amerika. Bumagsak ang ekonomiya ng mundo at sumiklab ang isang digmaan na pumatay ng libo-libo sa loob lang ng isang buwan. Napilitan silang pumirma ng tigil putukan noong Abril 8, 2026, ngunit ito ay napakarupok. Bakit ba walang tigil ang pag-aapoy sa malit na lupaing ito sa loob ng 3,000 taon? Dahil ito ang sangandaan ng 3 sumpa. Una, ito ang estratehikong sentro na inaasam ng lahat ng imperyo. Pangalawa, ito ang banal na lupain kung saan nag-aagawan ng 3 pangunahing relihiyon na nagsasabing ibinigay ito sa kanila ng Diyos. At pangatlo, ito ang tanging lupain kung saan 2 bansang may magkaibang trauma, mga Hudyo at mga Palestinian, ang nag-aangkin na ito ang kanilang nag-iisang tahanan. Hanggat ang 3 sumpang ito ay magkakabuhol sa iisang makitid na teritoryo, ang apoy ng digmaan ay hindi madaling mamamatay. Ngunit wala na bang pag-asa? Tandaan natin sina Sadat at Begin, Rabin at Arafat. Ang mga magkakaaway na tila nakatadhanang magpatayan ay nagawang magkamayan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi magmumula sa mga bagong armas o missile defense systems. Magsisimula ito sa araw na matapang nating haharapin at tatanggapin ang sakit ng bawat isa. Ang kaligtasan ng isa ay naging sakuna ng isa. Hanggat hindi natin nauunawaan ang katotohanan ito, patuloy ang madugong kasaysayan. Dito nagtatapos ang ating 3,000 taong kasaysayan ng Israel. Marami pa tayong aabangan sa hinarap. Kung nagustuhan nyo ang video, mag-subscribe at i-like ang Kasaysayan Vibe. Hanggang sa muli, paalam!